Kung nagbibisikleta ka, anong pedal ang gamit mo? Flat pedal ba o clip-in pedal? Hi, ako nga po pala si Rogelio, isang negosyante yung nagbibisikleta na kumasa sa 100 Day Vlog Challenge. At sa video ito, ikikwento ko sa inyo kung paano ko nadiskubre o nalaman na meron palang dalawang klaseng pedal. Noong nag-uumpisa akong magbisikleta, ang una kong nabiling bisikleta na basic bike, may kasama ng flat pedal. Ito yung plastic na pedal na kasama na dun sa binili mong bisikleta. Dahil dito, natuto kong magbisikleta sa mga busy road, gaya ng kalsada ng Maynila. Marami din ako dito napuntahang lugar at marami din ako nakilalang mga kaibigan. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na nasira mismo yung pedal. Pagpunta ko doon sa bike shop para bumili ng pedal, sinabi ko doon sa nagtitinda na bibili ako ng pedal at tinanong ako, anong pedal ang gusto mo? Flat pedal or clip-in pedal? So, pinakita sa akin yung klase ng flat pedal na may alloy, may plastic, may bearing at may mga ball bearing. Tapos pinakita rin sa akin yung clip-in pedal na Shimano yata yun. So, ang pinili ko is yung flat pedal kasi hindi naman ako marunong mag-clip-in at sinabi rin sa akin na pag bibili ka nitong pedal nito, kailangan mo bumili ng cleat shoes. So, dahil ang budget natin is para sa flat pedal lang talaga binili natin. Fast forward, nung magsisimula na akong mag-aral para kumarera ng cross country, kailangan kong matuto paano gumamit ng clip-in pedal. So, bumili ako ng sapatos, bumili ako ng cleats na pedal, at saka pala, hindi ko alam kung ano yung tamang term doon, or clip-in ba, cleats ba, basta, yun na yan, kayo na bahala, mag-comment na lang sa comment section sa baba. So, bumili ako ng sapatos at saka pedal na yun para lang matutunan ko. So, sa unang linggo ko ng pag-aaral, expected na marami na akong semplang. Tinatanggal ko yung pako sa kanan para itungtong pero natutumba ako sa kaliwa. Vice versa, ganun din, tinatanggal ko sa kaliwa. Dahil akala ko sa kaliwa ko magdi-disengage pero natumba ako sa kanan. And then, isa sa malaking natutunan ko is, pag matutumba ka, wag mong itutukod yung paa mo. Hayaan mo muna yung handlebar na tumama sa semento o sa lupa para siya muna yung unang tatama at kukuha ng impact. Tapos, sa unang linggo na yon, meron kaagad akong mga gas-gas, black eye sa bandang pigi. Pero dito ako na-discover na pag naka-cleats ka, mas precise yung pedal mo. Mas buong buo yung energy mo na pumedal, tapos nabibilog talaga yung pagpedal mo. Pero may na-discover ako na pag nagpapalipad ako ng bisikleta, natatakot ako. Kasi nasa isip ko na pagka sumemplang ako o kaya nagkamali ako ng landing, hindi ko agad-agad maitutukod yung paa ko. Pero sa awa ng Diyos, kakasubok ng jumps, natutunan ko paano ma-conquer yung fear na yon. Subukan mo lang siya ng subukan mula sa maliit hanggang sa papalaki ng papalaki. Hanggang sa natutunan ko na marami din palang klase ng sapatos, marami din palang klase ng clutch pedal na mula sa parang maliit hanggang sa pang downhill na pedal or pang downhill na clip-in pedal at saka mga pang downhill na sapatos na mas matigas, mas mabigat compare dun sa mga pang cross country na pedal or pang cross country na sapatos. At dito ko rin na-discover na iba pala ang cleats na gamit-gamit ng road bike sa mountain bike. So may carbon din pa pala na ganun. So dito pala sa pedal lang na to, uubusin talaga ang pera mo. Ikaw, anong gamit mong pedal? Cleats ba o flat pedal? At ilan na yung nagastos mo dyan? Kung may tanong ka, suggestion, pwede mo ako message. Ako nga po pala si Rogelio, yung tropang vlogger na nagsasabing